patungo sa Jerusalem. Amen. At sila na po ay aalis sa lugar ng Babylon at itatayo na nila i-repair nila ang templo, mabalik sila doon sa templo sa Jerusalem at kilang ibalik ang templo ng Diyos. Na kung saan nila iniwan at nasira. At makita natin from Babylon, napakalayong lugar ito if you study the Bible. No, napakalayo from Babylon to Israel. It was approximately 900 miles. On foot. 900 miles. Hindi po sila sasakay sa sasakyan o kabayo. Sila po ay maglalakad lang. Kaya nga kapatid, no? It's a very hard travel. It's a very hard journey. Kapatid, 900 miles. So the journey took them through dangerous and difficult territory. Napakahirap na lugar ang kanilang daanan. And ang sa kanilang paglalakad, it lasted 4 months. 4 months po ang paglalakad nila, kapatid. Sa 900 na miles. Mga 1,000 kilometers. Higit. So, makita natin, kapatid, sa kanilang paglalakad ay sila po ay inanda nila ang kanilang sarili. Ang ginawa nilang preparasyon, kapatid, sa kanilang paglalakbay. Sabi ng Bible, they prayed that God would protect them and give them good journey. Yan po, no? Panalangin lang po ang kanilang baon sa kanilang paglalakbay na sila ay bigyan ng Diyos ng proteksyon dahil napakahirap na lugar ang kanilang dadaanan, from Babylon to Jerusalem. Napakalayo ang kanilang lakbahin. So sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, ay nandoon ang kanilang preparasyon. Una, physically fit ka. Kasi maglalakad lang. Siguro yung iba doon ay pwede magkasakit sa daan for 4 months. So, higit sa lahat, kapatid, sa kanilang paghahanda, hindi lang po physically preparation ng kailangan, and Israel also made spiritual preparation. At ang kanilang preparation, according to verse 21, then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, and they might afflict ourselves before our God to seek Him a right way for us. Amen. Nagkaroon sila ng preparasyon sa pamagitan ng panalangin, kapatid, para magkaroon sila ng proteksyon sa kanilang pagbabiyahe dahil sila ay dadaan sa very dangerous place, dangerous journey na kanilang madaanan. Kaya na-expect na nila ang kanilang dadaanan from between Babylon and Palestine. Napakadelikadong daanan. Nandyan po ang mga kaaway, the enemies, the robbers, doon na matagpuan sa lugar na yan. Kaya sila po ay nagkaroon ng panalangin bilang preparasyon sa kanilang pagbabiyahe, paglalakad. Yan po ang kailangan nating, kapatid. Panalangin. Ang preparasyon natin sa lahat ng bagay. Sa lahat ng ating gawain. Ano man yan, business, family, trabaho, ano mang gawain, ang preparasyon na una dapat natin gawin ay panalangin. Amen? Kaya ano man ang gagawin natin, kapatid. Trabaho, negosyo, whatever, work, business, anything that you want, God bless. Yan po ang preparasyon. Panalangin lang po. Kung titingnan natin, simple lang po ang panalangin, pero makita natin, malaking magawa ng Diyos sa ating panalangin, mga kapatid.
Malaki ang gagawin ng Diyos sa ating panalangin, kapatid. So makita natin, the work that God blesses in our business, in our family, in our work, in our office, in our every appointment. Yan ang kailangan nating kapatid. Dito na po, para ipagpalain tayo ng Diyos. Anything you want to do, that God bless your work. Yan po, ang number one. Ito po ang kailangan natin. Sa number one. Humility by prayer and fasting. Diba? Makaiba na to. Humility by prayer and fasting. Sanay tayo sa fasting. Amen. Pero subukan natin ang prayer and fasting. Pag mayroon kang marubdob na panalangin, business, transactions, family, health, anything you want that God bless. We need humility by prayer and fasting. Amen. Subukan ninyo yan. Subok na po sa bayan ng Israel. Amen. Bira lang po natin lagi natin pinipraise ang prayer, pero walang fasting. Kasi lagi tayo may fellowship. Pag may fellowship, may pagkain. Amen. Pag sinabing prayer, may fellowship pa rin. Nung Friday, mayroong prayer fellowship. May pagkain pa rin. Pero iba ito, kapatid. Humility by prayer and fasting. Amen. If you want God bless our work, our business, our family, our finances, anything na gagawin natin, subukan natin, magkaroon tayo ng humble faith by prayer and fasting. Amen? We need humility. Prayer and fasting is humility before God. We humble ourselves before God. Yan po ang prayer and fasting. Para maalis sa atin ang pagmataas, maging mayabang, magkaroon tayo ng pagmamalaki pag may mga victories and success in life. Para makita natin ang kamay ng Diyos at pagpapala ng Diyos, mga kapatid. By the way, yung mga bata nandun sa kabila, nakaupo sila. Okay, thank you po. Salamat, isama natin ang mga bata, kapatid, sa pananambahan tuwing gabi, dyan sa kabila. Itabi ninyo, kailangan nila makinig ng salita ng Diyos. Dito po kasi sa paglalakbay ng mga Israelites, kasama po rito ang kanilang pamilya, kasama ang kanilang mga supling, little ones, sabi ng Biblia. Ito po ang mga Israelites, sama-sama sila, almost 2,000 people, Israelites. Ang lumisan sa Babylon, patungo sa Jerusalem, kasama nila ang kanilang pamilya, kasama nila ang kanilang mga anak, mga supling. At sila ay maglalakad 900 miles, mga 4 na buwan bago sila makarating to reach Jerusalem, to reach their destination. Amen? Napakahabang lakmayin. That's why in verse 21 and verse 25, so we fasted at 23 and besought our God for this, and He was entreated unto us. Kaya po sila, the leader of Israelite, Ezra proclaimed prayer and fasting with the people of God. Amen? Maganda, mga kapatid. Subukan din natin magkaroon ng prayer and fasting. Amen? Para makamit natin
ang mga tagumpay, anuman ang ating mithiin, anuman ang ating kahilingan, subukan natin mag-prayer and fasting. Amen. Manandyan yan, mamaya, matuloy-tuloy na rin yan. Para maging tagumpay, makita natin, ang mga Israelite, para maging tagumpay ang kanilang biyahe. Kasi, mahirap ang kanilang dadaanan. Napakadelikadong lugar, nasa gitna sila ng Babylon at Jerusalem. Marami po doon mga hold-upper. Marami doong mga masamang loob. So they will travel in the dangerous place. And they need humble faith by prayer and fasting to protect them in their journey. Amen. Yan po, kapatid. Ang kailangan natin, prayer and fasting din sa ating buhay Kristiyano. Amen. Hindi lang fast eating, hindi lang feasting, kundi subukan natin ang fasting. Amen? Kasi mga kapatid, hindi natin alam habang tayo tumatakbo sa buhay na ito, buhay Kristiyano, kapatid. Hindi natin alam ang bukas kung ano ang mangyayari sa atin as we journey in our Christian life. We need humble faith by prayer and fasting. Amen. Para ang Diyos ang magpoprotect sa atin, sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating hanapbuhay, sa ating mga finances, kapatid. Whatever we have, whatever work we have today, kailangan natin ng humility, humble faith. Amen? At makita natin, kapatid, no? At makita natin si Ezra, kapatid. Because of humble faith by prayer and fasting, humility ang kailangan, kapatid. Humility. He believed that God blessed them through prayer and fasting, kapatid, sa pamamagitan ng pagkumbaba sa Diyos. Amen. Kaya nga sa verse 21, nagkaroon sila lahat ng prayer and fasting at the river of Ahava in verse 21. Then I proclaim fast there. Fasting. River at Ahava. Nagkaroon mula sila, tumigil mula sila doon sa river of Ahava habang nasa paganda sa kanilang paglalakbay. Ang sabi ni Ezra, mga kapatid, sama-sama muna tayo manalangin sa Panginoon. Magkaroon muna tayo ng prayer and fasting. Wala muna magsaing, wala muna magluto, at sabay-sabay tayo manalangin sa Panginoon. They seek the guidance of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, the right way. Sabi rito, to seek Him a right way, para bigyan sila ng Diyos ng tamang guidance sa kanilang paglalakbay. Amen. Yan po ang kailangan natin, ng tamang guidance, tamang daan, tamang desisyon, at proteksyon para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. At makita natin, kapatid, hindi lang po yan ang proteksyon, dala-dala nila ang mga kayamanan, substance, sabi ng Biblia. Dala nila ng mga substance, kapatid, na galing sa Babylon. So they need humility by prayer and fasting. It takes humble faith. Amen. They humble themselves by prayer and fasting. At alam niyo, mga kapatid, ano nangyari? In verse 31, then departed the river of Ahava on the 12th day of first month to go unto Jerusalem. And the hand of our God was upon us, and He delivered us from the hand of the enemy, and such as lay in wait by the way. Makita natin, kapatid, dahil sa kanilang panalangin, prayer and fasting, kapatid, sinamahan sila ng Diyos mula Babylon hanggang Jerusalem.
God was upon us. Sinamahan sila ng Diyos. Amen. Maganda. Kasama mo ang Diyos. In your business, in your family, in your office, in your work, in your studies. Isama mo ang Diyos. Kapatid. Oo. Sa mga magkukuha ng exam ngayon, isama ninyo ang Diyos. Amen. At sasamahan kayo ng Diyos. And He delivered us from the hand of enemy. Yan po. Force us as lay and wait by the way. Kapatid, no? Nandoon kasama nila ang Diyos. And came to Jerusalem, abode there. Nakarating sila sa Jerusalem, kapatid, ng maayos. Because Ezra proclaimed prayer and fasting, kapatid. No? Yan po ang kailangan natin. No? Doon sila dumaan sa gitna ng delikadong lugar, mga kapatid. Kaya makita natin, no? They need humble faith, prayer and fasting. And God answered their prayers. And they arrived Jerusalem safely, performance sa kanilang paglalakbay. Nandoon, kasama nila ang Diyos. Nandoon ang pag-iingat ng Diyos sa kanila. God protect them in their way. God provide their needs in their way. Kaya mga kapatid, prayer and fasting. Humility. Kaya gusto natin, mayroon tayong marubdob na panalangin. Mayroon tayong mga kahilingan. Gusto natin pagpalain ng Diyos. Oo. Mayroon tayong mga project. Subukan ninyo ang prayer and fasting. It speaks of humility. Prayer and fasting speaks of humility. Amen? Oo. Ano ba ang prayer and fasting? No, it is spiritual exercise. Amen. It makes you spiritual. Amen. Ay pag nag-fasting ka, ay hindi pwede maging karnal ka. Amen. Kasi hindi ka kakain ng karne. Amen. Oo. Kaya kapatid, makita natin, maging spiritual ka. Oo. It takes time to read your Bible. It takes time to listen to the gospel music, heavenly music. It takes time to talk to God in prayer and devotion. Because fasting humbled ourselves before God. Amen? Makita natin, nagkaroon sila ng fasting. Amen? Because fasting humbled them, because going without food is a humble faith. Naglakad sila na wala silang pagkain. Kaya nagpasting po sila. Amen? So fasting, it reminds them. Ano ba ang fasting? It reminds them of their complete dependence on God's protection. Yan po ang prayer and fasting. No. Nagpakita ka na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos lamang, na Siya ang magbibigay ng proteksyon, Siya ang magbibigay ng provision sa ating pangailangan habang tayo naglalakbay sa lupang ito, Panginoon. Sa buhay na ito, buhay Kristiyano. Na ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang Diyos ang mangangalaga sa atin, kapatid. Ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangailangan. Ang fasting is trusting God by faith. Amen? You depend on God alone. Dito po sa mga Israelites na magbabiyahe sila, kapatid. Nagbabiyahe sila na wala silang bodyguard. Wala silang security. Samantala, pwede naman silang bigyan ng security ng hari. Walang mga army na escort. But they humble themselves and trust God in their journey. Amen. Wala silang inaasahan.
na tao, kundi Diyos lang sa pamagitan ng prayer and fasting. At naniwala po sila, mga kapatid, na pagpalain sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay, na sila ay ingatan ng Diyos at ang Diyos magpo-provide ng kanilang pangailangan hanggang makarating sila sa Jerusalem. Ngayon po, humility lang po ang kailangan. At samahan natin ng panalangin na may fasting para maging tagumpay. Ano man ang ating gagawin, mga business, ano man ating trabaho, project, appointment, family, ano man yan, kapatid. Study, goals in life. So, samahan niyo sa prayer and fasting. Magtitiwala ka lang sa Diyos na pagpalain ka ng Diyos. Amen? Kaya fasting. Amen. Ano ba ang fasting? Fasting is the capacity or ability to abstain from food and water and drinks. Amen? Yan po. Drinks. Hindi ka muna mag-inom ng Coke. Hindi ka muna kakain ng masarap na ice cream. Oo. Wala ka munang food and water, kapatid. Oo. Kasi kadalasan sa atin, mga Baptist, hindi tayo sanay sa fasting. Hindi natin marinig ang fasting. Pag sinabing Baptist, mahilig tayo sa feasting and fast eating. Kaya mahilig tayo sa fast food. Amen? Subukan natin, prayer and fasting. Amen? Abstaining from food, water, and drinks. Amen. Yan po, kadalasan ng fasting. Bakit food? Kadalasan food ang fasting. Amen. So bigyan natin, mayroon tayong illustration kung bakit food, pagkain, ang kalimitan na fasting. Dito po sa ating, makita natin, kapatid, sa Biblia, there are people in the Bible, they miss the blessing of God because of food. Instead na sila ipagpalain ng Diyos ang kanilang gawain, hindi nila nakuha ang blessing ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Amen. Isa po ang ilustrasyon dito, kapatid. In Genesis chapter 3, hindi na natin basahin, si Eva, kapatid. Si Eva ay nadaya ng dyablo sa pagkain. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin. Sabi na niya kay Adan sa Eva, huwag niyong kainin ang pinagbabawal kong pagkain. Mag-fasting muna kayo. Huwag niyong kainin yan. No. Huwag mo nang kayong kumain. Oo. Anong nangyari, kapatid? Hindi sila nagpasting. Kinain ni Eva ang prutas na pinagbawal ng Diyos. Amen. Kaya instead na sila ay pagpalain ng Diyos, nagkaroon sila ng sumpa. Kaya nga sabi ng Romans 5:12, for by one man sin, for all have sinned, death passed upon all men. For by one man sin. Dahil si Eva at si Adan ay hindi nagpasting sa pagkain. Doon sila sinuway ng dyablo. Kinain nila na sila ay nasa fasting time. Sabi ng Panginoon, mag-fasting kayo. Huwag niyo munang kainin yan. Huwag muna kayong kumain. Ano nangyari, kapatid? Kinain ni Eva. Amen? Hindi. Kaya nga sabi niya, kaya nga it's abstain from your appetite. Control your appetite. Fasting is controlling our appetite. Si Eva, hindi niya na-control ang kanyang appetite. Napaganda sigurong prutas. Nakuhawakan ni Satanas. Ito, maganda ito. Inoperan siya. Ayan, makaganda. Masarap ito. Oo. Maging Diyos ka. Hahaba ang buhay mo. Maging matalino ka. Aba, kapatid, nawala ang fasting. Kinain ni Eva. Kaya ano nangyari, kapatid?
sinumpa sila ng Diyos. They missed the blessing of God. They missed the place where God blessed them. Doon sila sa sa Garden of Eden. Amen. Na nandyan na provided ang lahat. Amen. Paggising ni Adan sa kaniba, hindi mo na kailangan magtrabaho. Diyan na ang blessing. Dahil sumuway sila sa Diyos sa pamagitan ng pagkain. Hindi mo na sila nagpaliban ng pagkain na sinabi ng Panginoon, magpakasting kayo. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, sabi niya, Adan, halika. Dahil sa pabaya ka, pinabayaan mo ang iyong asawa, doon sa dyablo, yan, hinain niya. Iyong pinagbabawal ng Diyos. Hindi man lang kayo nagpasting. Kaya mayroong kayong sumpa. Kaya sabi niya ng Panginoon, ng Diyos kay Adan, Adan, makakain ka lang sa pamagitan ng iyong mga pawis. Kaya magtrabaho ka muna bago kayo kumain. Kaya yun, kapatid. No. Kaya kailangan talaga magtrabaho ang lalaki. Sabi ng Diyos. Para mayroon tayong pang-provide sa ating pamilya. Amen? Kaya ang lalaki, hindi pwedeng walang trabaho. Mag-iisip ka. Amen? Mag-iisip ka kung wala kang trabaho. No? Hindi ka mapakali pag wala kang trabaho. Kasi sabi ng Panginoon, magtrabaho ka. Magpawis ka para makakain ka. Amen? At ikaw naman iba, ikaw kasi ang hindi nagpasting. Yan. Ito naman ang ibigay ko sa iyo. Pag manganak ka, mahihirapan ka. Maglilabor ka. Yan. Kaya gusto mong makita, gusto kang makakita ng pangit na babae, punta kayo sa delivery room. Naglilibor doon. Hindi ka makakita ng babae na maganda. Nakangiwi. Sumisigaw, ayoko na. Amen? After a month, nandiyan na naman ang isa. Amen? Oo. Yan po. Dahilan sa pagkain. Amen? Na-miss nila ang blessing ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, gusto nating pagpalain ng Diyos. Subukan natin. Huwag kainin ang mga bagay na masarap sa mata. Sa appetite, subukan natin kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen? Sino pa ang nangyayari? Si Esau, pinagpalit niya ang kanyang birthright sa kapirasong pagkain. Amen? Ano nangyari, kapatid? He lost the blessing of God. Amen? Kaya gusto natin pagpalain ng Diyos, subukan din natin magpasting. Huwag ka mo kumain ng bulalo. Amen? Na masarap na bulalo. Amen? Si Esau, masarap ang bulalo. Pinagpalit niya sa blessing. Amen? Si Abraham, kapatid, dahil tagutom sa lugar, ayaw na rin ni Abraham magpasting. Sabi niya, punta tayo sa Egypt. Ayun, kapatid. Ayaw nila magpasting. So you want God bless your work, your business, your family, your goals in life. We need fasting. Amen. Fasting. Subukan natin ang fasting. Kaya food, water, and drinks. Amen? Tingnan natin na sino ang nagpasting sa Biblia. In Exodus 34:28. Exodus 24:38. Si Moses. Exodus 34. Exodus 34. Para magtagumpay tayo, kapatid. Sa ating mga mithiin. Subukan natin
May mga project. Mayroon tayong mga plano, goal sa buhay. Kailangan din natin minsan mag-fasting. Ito si Moses nag-fasting. Hindi ito isang araw. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables of the words of the covenant, the 10 commandments. Amen? Naging tagumpay ang kanyang pagsusulat ng 10 commandments, kapatid. Bakit? He fasted 40 days and 40 nights. Walang pagkain, walang inumin. Bago niya sinulat ang tables of the words of the covenant, the 10 commandments, kapatid. Oo. Kaya gusto natin maging tagumpay sa ating buhay. Ano man yan, area sa buhay natin. Subukan natin mag-fasting. Amen. Oo. Subukan natin mag-fasting. Si Daniel 10 verse 2 and 3. Daniel 10 verse 2 and 3. Daniel 10 verse 2 and 3. In those days, Daniel was mourning 3-4 weeks. In verse 3, and I eat no pleasant bread, neither came flesh, nor wine in my mouth. Amen. Nagpasting siya sa bread, sa karni, nor juice wine in my mouth. Neither did and I myself anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. 3 weeks. Pag 3 weeks, ilan yun? 21 days. Amen. 7 times 3. Amen. 21 days. Daniel fasted. Ang anong mangyari kay Daniel? God promote him. Na-promote si Daniel. Amen. Yan, kapatid. No? Ang blessing ng fasting ay blessing at promotion. Amen? Ipopromote ka ng Diyos. Amen? Like Daniel. Amen? In Matthew chapter 4 verse 3, Jesus fasted 40 days and 40 nights. Jesus himself, kapatid, nagkaroon ang Panginoong Kristo ng tagumpay. And verse 2, 4 verse 2, when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Amen. Nagutom siya. Amen. Kaya yan, kapatid, susubukan ka ng dyablo. Amen? Kaya mahalaga ang fasting. Oo. Kapatid, matagumpayan mo anuman ang hamon sa buhay. Hinamon siya ng dyablo. Kasi sabi niya, wala ka ng bread. Subukan mo ang bato, gawing tinapay. Anong sabi ng Panginoon? Amen. It is written, a man shall not live by bread alone. It is written. Ano yun? The Bible, the Word of God. Ang panangga natin sa dyablo, kapatid. Kaya nga, ang prayer and fasting, you have time to read your Bible, the Word of God, because the Word of God is powerful. Amen. Against temptation, against Satan. Kaya ang sabi ng Panginoon, nung ang Panginoon ay nag-fasted 40 days and 40 nights. Amen. At nandyan ang dyablo kung siya ay nagutom. Amen? Kaya kapatid, no? Yan po. Victory over the devil. Amen? Yan po ang fasting. Fasting is focusing our mind and spirit to God. Oo. Nakatuon ka lang, nakapokus ka lang sa Diyos at nagtiwala ka sa Diyos. Amen? Nagpupokus ka lang, nakatingin ka lang sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kaya nga ang fasting, kapatid, mahalaga. No, the resource of fasting, kapatid,
it prevents gossiping and quarreling. Amen. Mawawala ang chismis at pag-away-away sa simbahan kung ang bawat miyembro nagpapasting. Sipin mo kapatid, kung magpapasting ang mga miyembro, may away-away pa kaya simbahan? Wala. May siraan pa kaya simbahan? May chismisan pa kaya simbahan? May mga marites, may merasol? Wala. Kapatid, mawawala yan. Maalis lang yan kapatid sa pamagitan ng prayer and fasting. Amen? Kaya walang magagalit-galit. Bakit? Ipag-pray mo ang iyong kagalit. Pray your enemy. Amen. Bless your enemy. Yan ang resulta ng fasting. It brings victory like Jesus. Amen? Natagumpayan niya ang kapangyarihan, ang mga temptation ng diablo. It brings victory. Amen? The result of fasting, it brings another opportunity. Maraming papasok na bagong opportunity sa iyong buhay pag magkaroon ka ng prayer and fasting. Amen? Subukan natin kapatid. Sa mga mayroong karamdaman, subukan natin ang prayer and fasting. It brings divine healing. Magkaroon ka ng kagalingan. Amen? Isa po yan. Nagdadala ng kagalingan. Kapatid, ang prayer and fasting. Amen? Kasi alisin niya ang mga toxic sa iyong katawan. Alisin niya ang mga toxic sa iyong isipan, sa iyong mga puso. Alisin niya ang mga bitterness sa puso mo at magkaroon ka ng kagalingan. That's called divine healing. Amen? At isa pa, kapatid, ang fasting, it brings blessing and promotion. Amen? Sa mga pulis, naniwala sila sa prayer. Pastor, ipag-pray mo ko, Pastor, kami ay po-promote. Kaya marami nagbibigay ng blessing, marami nagbibigay ng bigas dito. Pastor, tanggapin nyo ang aming blessing kasi kami ay na-promote na dahil sa inyong panalangin. Because of our prayer. Prayer pa lang yan, wala pang fasting, pero sila ay na-promote. Na-promote na sila, kapatid. Ang fasting, it brings favor from God. Gusto natin makuha ang pabor natin sa Diyos, we need prayer and fasting. Amen. Si Esther, kapatid, nanalangin, at si Mordecai at mga Israelite, kapatid, nanalangin sila para makahingi ng pabor sa hari. Amen? At binigyan sila ng pabor ng hari. Why? Because they prayed. Prayer and fasting ang ginawa ng mga tao ng Diyos. Amen? Ang fasting, it bring bondage and yoke. Kapatid, ano man ang bigat, mga worries sa buhay nating kapatid, ano mang kasalanan dyan na nakatira sa buhay nating kapatid, it break bondage and yoke na yan na nagpapahirap sa atin. Aalisin yan ng Diyos. And it brings humility. Amen? Yan po ang prayer fasting. Turuan ka na hindi maging mayabang at ikaw ay marunong magpakumbaba, kapatid. At ipagpalain ka ng Diyos. Anong sabi ng 1 Peter 5:5? Humble yourselves in the sight of God. In 1 Peter 5:5 and 6, basahin natin. Yan po. Humility lang. Ang kailangan para tayo itataas ng Diyos. Ang sabi niya, likewise, ye younger, submit yourself to either, ye all of the subject to all one another, be clothed with humility. Amen? Ano yan? Humility. Clothed with humility. Ano yan? Submit yourselves unto the elder. Mga young people, respect the elder. And mag-respect tayo sa isa't isa. Mga elder, respect the younger. And be clothed with humility. For God resisted the proud and gave it grace to the humble. Pag ikaw ay mapagmataas, hindi ka pagpalain ng Diyos. Galit ang Diyos sa ating kapatid. And God gave it grace to the humble. Pagpalain ka ng Diyos. Humility lang po ang kailangan, mga kapatid. So, makita natin, humility by prayer and fasting. Amen? So, number two na po tayo.
Huwag kayo mainit. Number 2 na. I hope, sa unang puntos pa lang, marami na tayong nakukuha. Gusto natin pagpalain ng Diyos. Ano man ang iyong mithiin sa buhay, goal sa buhay, itry ninyo ang prayer and fasting. It takes humility and faith, kapatid. Number 2, in verse 25, and wait unto them the silver and gold and the vessels, even the offering of the house of our God, which the king and his counselors and his lords and all Israels their present had offered. Amen. Offered. Amen. Number 2, hindi lang humility by prayer and fasting. Honesty of God's blessing entrusted to us. Gusto natin pagpalain ng Diyos. Honesty ang kailangan. Maging matapat lang tayo sa Diyos. Amen. Magtapat tayo sa pananambahan. Be honest with God. Amen. For those blessings that God entrusted to us, be honest with God. Para tayo pagpalain ng Diyos. Amen. Ang sabi diyan, merong kasabihan, honesty is the best policy. Dahil ang mga anak ng Diyos ay matapat, honest, nakita ng hari ng Babylon na ang anak ng Diyos, ang mga Israelite, ay matapat sa Diyos. Honest sa Diyos. At nakita niya at pinagpala sila ng hari, kapatid. Matin sa verse 25, the kings and his counselor had offered treasures. Sipin mo, kapatid, ang hari ng Babylon nagbigay, nag-offering ng malaking halaga para magamit sa templo. Sa kanilang pag-alis, pinabaunan sila ng mga kayamanan. Amen? Pinadalan sila ng malaking halaga. Makita natin yan, kapatid. O, yung pinadala? Matindi. Vessels of gold, silver. Punong-puno. Even the offering of the house of God, they present had offered. Even weight, 650 talents of silver. Silver vessel, 100 talents of gold. Hundreds of talents. Napalaking halaga. Precious gold in verse 27. And I said unto them, ye are holy unto the Lord. The vessels are holy also. The silver and gold are freewill offering unto the Lord of God of your fathers. Amen. Aba, mga kapatid, pinagkatiwalaan sila, kapatid, ng blessing ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos ang kanilang katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Makita natin, kapatid, ang blessing ng Panginoon. Oo. Naniwala tayo, kapatid, na ang lahat ng blessing galing sa Panginoon. Kahit galing yan sa hari, galing yan sa Babylon, we believe that those blessings came from God. Amen. Yung hari, makita natin, kapatid, dahil sa kanilang katapatan at pagtiwala, naging honest sila sa Diyos, naging matapat sila sa Diyos, inutusan ng Diyos ang hari na bibigyan sila ng malaking halaga. Sipin mo yan. Sabi siguro ng Panginoon, hari, alis na yung mga Israelite. Pabaunan mo sila ng malaking halaga. Magtatayo sila ng templo. Oo. Kaya kayong lahat dyan, lahat kayo dyan, mga kabiniti mo, mga counselors mo, mag-offering kayo bago sila umalis. Sipin mo yan, kapatid. Makita natin ang katapatan ng Diyos, kapatid. Basta honest ka, magtapat ka lang sa Diyos, magtapat ka sa pananambahan, magtapat ka sa pagbibigay, magtapat ka anuman ang meron sa atin. Be honest. Kaya ng Diyos kausapin ang hari, ibigay sa iyo ang malaking halaga. Sino man yan, hari yan, kapatid? Hindi ko alam. Sino man ang taong yan, pwede utusan ng Diyos yan. Sino man ang katransaksyon mo, sino man ang kausap mo, pwede utusan ng Diyos yan. Ibigay mo na yan kay brother so, and so, bigay mo na kay sister, yang yung blessing na yan, bigay mo na yan sa kanya. Amen. Magamit niya yan.
ibibigay niya yan sa gawain ng Diyos dahil sila ay magtatayo ng building. Ito po, sabi niya, sabi ng Panginoon, bigay mo yan kasi magtatayo sila pagdating nila sa Jerusalem, gamitin nila ang mga ginto, mga silver doon sa Jerusalem, i-repair nila ang templo nila doon at sila ay magpatuloy sa pananambahan. Dahil sa kanilang katapatan, be honest with God, kapatid. Whatever God bless you, kapatid, be honest with God. Kaya ng Diyos kausapin ang tao, sino man yan, kapatid, ibibigay niya sa iyo ang blessing. Bigyan ko kayo ng verse. Proverbs 21, verse 1. Proverbs 21, verse 1. Amen. Ito, kinausap ng Diyos ang hari. Nangingi ba si Ezra? Hindi. Oo. Nagpaalam lang sila. Naalis na sila, lilisan na. Pinadalan sila ng malaking halaga. Amen. Diba kapatid? Pwede ka gamitin ng Diyos. Pwede ka padala ng Diyos. Oo. Pwede magpadala ang hari. Sino man yan hari? Sino man yang tao? Pwede utusan ng Diyos. Ipadala ang blessing sa iyo. Amen. Oo. Ang sabi ng Proverbs 21, the king's heart is in the hand of the Lord. Makita mo yan? Kaya ng Diyos, ang puso ng hari nasa kamay ng Diyos. Amen. Kaya kausapin ng Diyos ang puso kanino man at kanyang kausapin. Kung ang mga ilog ay kaya ng Diyos, kung saan siya gusto, doon ang ilog, lalo na ang puso ng hari, kaya rin ng Diyos utusan maging ang hari. Sino man yan kapatid, pwede ipadala ng Diyos ang blessing na ipagkatiwala ng Diyos sa iyo. Pag nandyan na yan kapatid, be honest of God's blessing that God entrusted to you. Dahil yan ay galing sa Diyos. Makita natin, kaya pinagkatiwala ng Diyos kay Ezra at sa mga Israelite, pinadaan niya sa hari ang mga ginto, pilak at lahat ng mamamahalin kapatid, limpak-limpak na ginto kapatid. Kung babasahin natin kapatid, mga drums of copper and precious gold kapatid. Napakarami. Kaya ang delikado ang kanilang pagbiyahe. Bakit? May dala silang mga kayamanan. Amen? Pero makita natin kapatid, dahil sila ay honest sa Diyos, iningatan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kanilang tinatangkilik, lahat ng silver and gold, walang bawas na karating. Pinorteksyonan sila ng Diyos. Pag honest ka sa Panginoon, sawayin niya ang dyablo. Oo. Sabi niya nga ng Malakay, I will rebuke the devourer kung honest ka sa Panginoon. Amen? Kaya subukan mo kapatid, kung hindi ka pa nagbibigay sa Panginoon, subukan mo magbigay sa Panginoon. Amen? Oo. Be honest with God. The God's blessing that entrusted to us. Magtapat ka lang sa Diyos, kapatid. Magtapat ka sa pananambahan. Magtapat ka sa Sunday ng umaga. Magtapat ka sa Sunday evening. Magtapat ka sa soul winning, sa prayer meeting. Subukan mo magtapat sa Diyos. Be honest with God in your time, in your talent, in your treasure. Magtapat ka lang sa Diyos. Amen? And God will command the blessing. And God bless your work. Makita natin sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Deuteronomy 28 verse 1 and 2. Pag-honest ka sa Panginoon, ang sabi niya doon, I will command the blessing. The blessing shall come upon you. Ang sabi niya, and do all Thy commandments which I command this day. And the Lord, in last praise, thy God, I will set the verse 3.
And all the blessing shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken the voice of the Lord. Amen? Be honest with God. Anuman blessing ng Diyos, maging matapat ka lang dyan. Maging honest ka lang dyan, kapatid. Huwag mong tablahin ng Diyos. Huwag mong unsihan ng Diyos. Tapat ka. Ang sabi ng Luke 16 verse 10 and 11. Luke 16 verse 11. He will command the blessing. Sabi ng Deuteronomy. In Luke 16, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkatiwalaan ko rin ng malaking bagay. Yan. 16 verse 10. Pag matapat ka sa maliit, maging matapat ka rin sa malaki. Kasi sabi ng Biblia, and he that unjust in the least is also unjust also in much. Pag hindi ka matapat sa maliit, hindi ka rin matapat sa malaki. Pag mandaraya ka, dayain mo ang Diyos sa maliit, madadaya mo rin sa malaki. At sabi ng verse 11, sino ang magtitiwala sa iyo? Amen? Paano ka pa pagkatiwalaan ng Diyos? Kung hindi ka, sabi rin sa verse 11, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa kayamanan, sa mundong ito, ay lalo na ang tunay na kayamanan. Amen. What we need? Honest with God's blessing that God entrusted to us. Be honest in our tithes and offering. Sa mga kapirahan natin, be honest. Sa mga oras na pinagkaloob ng Diyos sa atin, be honest with God. Sa mga talento na pinagkaloob ng Diyos sa atin, gamitin mo yan sa Panginoon. And God bless your work. Amen. Ipagpalain ka ng ating Panginoon. Amen? In verse 29, dito na po tayo sa last. Maiksi na lang po ito. Verse 29. Watch ye, keep them until you wait, the chief priest and the Levite chief, the father of Jerusalem, in the chambers of the house of the Lord. So took the priest, the Levites, weight of silver and gold, and vessel, to bring them to Jerusalem, unto the house of God. Amen. Yan po. Number 3, hindi lang be honest, honor God. Honor God by our cheerful giving. Amen. I-honor mo ang Diyos, maging masaya ka, mag-enjoy ka sa pagbibigay. Amen. What happened to them? Gold and silver vessel, bring them to Jerusalem and to the house of the Lord. Bakit dinala nila ang weight of silver and gold vessel, bring to Jerusalem and to the house of God? Because they want to honor God by their cheerful giving. The people set apart for God. They consider the holy treasure from God. Amen. Dinala nila sa Jerusalem. And God, they believe that God protect their treasures habang sila naglalakbay. Iniingatan sila ng Panginoon. At nakarating na po sila doon sa Jerusalem in the house of God. Dinala na nila sa house of God. And they honor God in their giving. Because God is faithful to them. Amen? If God is faithful to us. Amen? Honor God. Consider God that He is our partner in our work, in our business, in anything. And the people of God, they offer to God as honor Him by their giving. Kaya nga, makita natin sa Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance and thy first fruit. Amen? Para tayo be-bless ng Diyos. Amen? Nandiyan Amen? Hindi tayo nagbibigay para pagpalain ng Diyos. Pero mga kapatid, pag nagbibigay ka, hindi maaari na hindi ka pagpalain ng Diyos. Kasi nakasulat sa Biblia, so shall thy barns filled with plenty. First fruit, kamalig, ang ibibigay ng Diyos, barns filled with plenty. Punuin niya ang iyong mga kamalig. Kamalig. First fruit. Ay pang nagbigay ka pa ng tithes, ang mga room mo, pupunuin din ng Diyos. Ang sabi ng Malakay 3:10, there were no room to keep it. Punuin niya ang iyong kwarto. Amen? Kaya mamili ka, kwarto o kamalig. Mas maganda, may kwarto ka na, may kamalig pa.
Amen. Amen. Yan ang blessing ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. If you give your faith promise, yung kanina, yan ang resulta nating faith promise. Ang sabi ng Philippians 4:19, yan ang pangako ng Diyos. But my God shall supply all your needs. Amen. If you give your first fruit, so shall thy barns filled with plenty. If you give your tithes, God will rebuke the devourer, and there will be no room to keep it. God bless. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Kaya yung kapatid, whatever God has entrusted to your care, honor Him. And God is pleased, and God will bless us. Amen? That's the way God bless our work. The work that God blesses, it takes humility by prayer and fasting. It takes honesty of God's blessing that God entrusted us. Amen? Kaya lastly, honor God in our cheerful giving. Ipagpalain po tayo ng Diyos. Amen? Salamat po sa mensahe ni Ezra sa atin. I hope na mayroon tayong makukuha blessing sa mensahe ni Ezra ngayon. Humility, honesty, and honor God. Yan lang po. And equals God bless our work. Tayo po mag-pray na. Dakilang Diyos, makapanay sa lahat. Thank you for God's blessing this evening. Thank you, God. Pinakita niyo sa amin kung paano kami pagpalain ninyo, Panginoon. It takes humility by prayer and fasting. Subukan namin, meron kaming marubdob na panalangin, kailingan. So, Lord God, give us a contrite heart tonight, decision, commitment. Subukan namin ang prayer and fasting kung meron kaming marubdob na mga kailingan sa inyo, Panginoon. Sige po, ano man yan? It takes humility, honesty, and honor para tayo pagpalain ng Panginoon. Habang tinutugtog at panyaya, sige po, kung saan man area, saan man puntos ng mensahe, kinausap ka ng Diyos. Sige po, kayulat ang Diyos, kausapin mo. Wherever you are today, doon ka yan, sa upuan mo, just kneel down to God, talk to Him. Sige po, what area in your life, in your work, in your business, in your family, in your finances, na nangusap ang Diyos sa pamagitan ng mensaheng ito, sige po, kausapin mo ang Diyos. Sige po, kausapin mo ang Diyos. You are blessed with the message this evening. Come to God. Talk to Him. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. That's what we need. Humility. Absence of pride. Honesty of God's blessing. Honor God. Be a good steward of God's blessing. Sige po. Kausapin natin ang Panginoon.